Ang kadalasan mga tanong nila, Pards, kukuha ako ng Travis, kukuha ako ng H100, kukuha ako ng L300, maglo-loan, kaya pa ba sa diskarte kay Lalamove? Good day mga Pards! Today is another booking day na naman tayo. February 5 ngayon, Thursday, 2026. Time check, 9:12 AM. First booking namin from San Bartolome going to Doña Imelda sa halagang 596. Ang layo ng pickup location ay 3.9 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Good morning mga Pards! Lalamove daily life tayo ngayon. Biyahe tayo kay Lalamove. 1 week kaming di nakabiyahe ni tatay, gawa nung namasyal nga kami ng asawa ko. Napagod din ako, nagpahinga ako. Kaya ngayon lang ulit kami nakabiyahe ni tatay ngayong February 5. Marami tayong nababasa sa mga Facebook page ni Lalamove na marami nagreklamo na matumal daw, ang hirap kumuha ng booking, pagkatapos sobrang baba daw ng pamasahe. Yun yung mga reklamo nila. Tingnan natin mga Pards ngayon February 5 Thursday, kung totoo nga yung mga pinopost nila sa Facebook page na matumal na tsaka mababa yung pamasahe. Kaya alamin natin, sumama kayo sa biyahe namin para malaman natin kung matumal ba ngayong February. Let's go mga Pards, papunta na kami sa may first booking pickup namin. Pick up tayo mga Pards ng first booking natin. Okay na sir? Okay na pala. Ito lang pala, mabigat yung dala-dala natin. Styrofoam. Turan natin. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 14 km. Alright, let's go! First booking mga Pards, diretso muna namin kasi styrofoam yung dala-dala natin. Pagka sinabayan natin, baka masira o madamage eh. Malapit lang naman yung drop-off location namin. Kung minsan, dyan din nagkakaproblema yung iba eh. Pagka nadadamage yung mga items natin, tapos deliver natin, hindi natin alam, ni-report tayo, bigla na lang tayo nasuspended or nababan nang wala tayong kaalam-alam pagka ni-report tayo ng client na nakasira tayo ng mga items na di-deliver natin. Kaya minsan ingatan din natin yung mga dinadala natin mga Pards kasi sa kanya nagkakaroon ng problema eh pagka nadadamage natin yung mga items. Tapos saka natin malalaman pagka pupunta tayo ng office na nakasira pala tayo. Ganon, pababayaran sa'yo yan. Or kung di mo babayaran, dire-diretsong ibaban ka na, tatanggalin ka na sa platform ni Lalamove. Pasensya na kayo sa mga nagpi-PM o nagti-text, nagme-message sa may WhatsApp, sa mga messenger, ganyan, sa mga YouTube. Hindi ko nasasagot yung iba. Gawa ng sobrang busy rin ako. Di ba, nagka-travel vlog nga ako. Tapos, naglalamove vlog din ako. Pagkatapos, nag-e-edit ng video. Halos wala na akong panahon mga Pards para sa sarili ko eh. Di ko na napapalitan yung brief ko. Ang kadalasan mga tanong nila, Pards, kukuha ako ng Travis, kukuha ako ng H100, kukuha ako ng L300, maglo-loan, kaya pa ba sa diskarte kay Lalamove? Yung mga ganun, tipong ganun lagi yung mga tanong. Eh, nahihirapan din ako sagutin kasi pagka sinabi ko sa inyong kaya, baka mamaya, kayo naman maging problema, di ba? Dahil konting pagod lang, hirap, ayaw na, suko na, di ba? Kasi kung ikaw iniisip mo na madali, malaki, or maganda yung kitaan dito, tapos bigla kang napagod, tinamad ka na, ayaw mo na, suko ka na. Hindi ka po pwede rito. Kailangan talaga dito, matyaga ka. Kahit mahirap, talagang pupursigihin mo para makapaghulog ka sa nilulon mong sasakyan. Yun, po pwede ka rito pagka ganun ka. Matyaga ka, masipag ka. Kahit na mahirap, talagang kakayanin mo. Kung ganun ang mentality mo mga Pards. Kasi kami ni tatay, sanay kami sa hirap eh. Galing kami sa jeep nga, di ba? Mahirap sa jeep, ganun din. Tatay, nagtsatsaga na operator. Siya pa yung naggagawa ng sasakyan niya. Siya pa yung nagmimekaniko. Ganun katsaga si tatay. Kaya kami dito, kahit mahirap ang biyahe kay Lalamove, napagtsatsagaan namin kasi galing nga kami sa hirap mga Pards. Kaya ganun ang kailangan yung mindset na kahit mahirap, talagang pagtsatsagaan nyo para tumagal kayo dito. Kasi dito mga Pards, sarili nyo ang kalaban nyo. Pagka napagod kayo, tinamad kayo, talo kayo. Kaya kailangan talaga rito, kahit mahirap talaga, matyaga ka. Yun ang maipapayo ko sa inyo. Kasi mahirap magpayo, nasabi kong kayang hulugan yan. Tapos hindi nyo kinaya, magagalit kayo sa akin. Baka ako pasisihin nyo dahil nahatak yung mga sasakyan nyo, di ba? Kaya ang payo ko, ganon.
matyaga kayo. Kahit mahirap ang biyahe, ganon, may araw na mga tumal, ganyan, pagtsatsagaan nyo talaga. Huwag kasi kayo, basa ng basa sa mga page nila Lalamove, yung mga nagsasabi doon na wala nang booking, mahirap, mababa pamasahe, ganon, yung mga ganyan-ganyan. Huwag kayong magbabasa lagi ng mga ganon. Nasa sarili nyo, lahat naman ng negosyo, kailangan positive ka eh. Pag magtatayo ka ng negosyo, maghahanap buhay ka. Huwag kasi kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga iba na mga ganyan. Di ba? Dinidismaya kayo para kayo rin, mawalan na rin ng gana. Ikaw ba, maniniwala ka pag sinabi kong sobrang gwapo namin ni tatay? Siyempre, kikilatisin nyo muna. Gwapo ba si Pards? Ganyan, di ba? Titignan nyo muna kung gwapo. Saka nyo sasabihin na, hindi naman sobrang gwapo. Gwapo lang. O, di ba? Saka kayo maniwala pagka nakilatis nyo na ganon. Kilatisin nyo muna kung totoo ba sinasabi ng tao. Kaso parang kayo maniniwala, huwag sinabi lang pogi kayo ni tatay. Sinungaling si Pards. Huwag kayo maniniwala dyan. Guwapa. Hindi naman kami mga gwapo ni tatay. May itsura lang. Ayan sa mga mahilig magtanong sa akin kasi pasensya na kayo kasi busy talaga, hindi ko na masagot sa inyo yung iba. Kahit nga yung mga nagpapa-shoutout, hindi ko na rin nababasa ko minsan dahil pagod din talaga mga Pards, nakakapagod yung ginagawa din natin. Pero masaya naman kami ni tatay sa ginagawa namin, sa paghahanap buhay namin dito, sa pagbablog namin. Kung minsan panoorin nyo rin yung mga travel vlog namin pagka nagka-travel kami para at least, di ba, hindi nakakasawa yung video natin. Tsaka di ba, kung gusto nyo rin puntahan sa mga, mga masyal kayo, gagala kayo kasama yung pamilya nyo. Pasensya na kayo sa mga nagtatanong lagi, bakit daw hindi natin kasama si tatay? Kasi puro yung gala namin mga nakaraan mga Pards, puro akit bundok eh. Kasi naano kay tatay, kasi di ba, bumibiyahe kami rito, kung akit pa siya ng bundok, baka kinabukasan, masakit na yung katawan niya, hindi na siya makabiyahe, hindi na siya makasama, o hindi na siya makabuwat kasi minsan nagbubuwat siya rito eh. Dahil nakakapagod nga eh. Kahit nga ako eh, pag napagod daw kakakit ng bundok, kinabukasan parang tamad na rin ako dahil ang sakit na katawan ko, masakit yung mga binti ko. Kaya hindi nakasama si tatay sa mga travel vlog namin kuminsan. Ito mga Pards, sa susunod, mga may travel vlog na naman kami sa 15. Pupunta kami ng Atok Benguet kasi nababalita nga na nag-i-snow na raw doon, sobrang lamig. Kaya ipipils namin kung paano bang feeling ng makaramdam ng sobrang lamig, yung parang may snow. Kasama si tatay. Magano ka tay doble-doble yung damit mo, jacket mo, tapos doble-doble medyas. Dahil nag-i-snow daw doon sa Atok Benguet Baka lamigin ka doon. Gawa tayo ng jacket na styrofoam. Yung ganun, parang di ka lalamigin. Panoorin nyo rin yung mga Pards, abangan nyo yung next travel vlog namin. Doon nga sa may Atok Benguet. Pakikita ko sa inyo yung view doon, maganda. Mount Olis, gusto namin puntahan, kaso fully book. Daming pupunta sa may Mount Olis mga Pards January, February, fully book na raw sila. Kaya wala, sa iba kayong pumunta. Pero sa katabi ni Mount Olis, baka pwede tayong sumilip kay Mount Olis pagka nandun na kami sa may camping site na pupuntahan namin. Kasi yun talagang gusto namin puntahan Pero wala fully book Maraming pumupunta kay Mount Olis. Camping naman yun mga Pards, gagawin natin doon. Magka-camping tayo, sama si tatay. Para maramdaman niya na para sa nasa Amerika o sa North Pole. Kasi mga gulay daw doon nag-i-snow na naninigas na rin mga gulay doon Magambay naman mga Pards traffic dito sa may Mindanao Avenue bago dumating ng North Avenue. Ayan na yung stoplight ng Trinoma. Mahaba, malayo pa to. 650 meters pa bago dun sa may stoplight to. Dito kami dadaan mga Pards sa may Quezon Ave. Tawid tayo ng EDSA. Dire-diretsoin natin tong Quezon Avenue. Tapos mag-iibabaw kami. Kakaliwa kasi kami ng G. Araneta. Tapos paglagpas ng G. Araneta, corner E. Rodriguez. Dun na, banda yung Doña Imelda. Doon na yung pagdidelibera natin ng first booking namin. 10:30 mga Pards, nasa may drop-off na kami ng first booking namin. Ngayon na mga Pards, binababa na yung items. Pero na natin yung mga Pards, number ng bahay. Napasok na yan Tapos na namin i-deliver yung first booking namin mga Pards. Nag-aabang kami ng booking ngayon. Ito yung booking mga Pards, nasa may Doña Imelda kami. Malapit sa may G. Araneta. Ilang nasarapan namin yung G. Araneta. Ito. Madami-dami din. Ayan, meron din mga naka-pending. Ayan. Ayan mga Pards. Tapos may mga tumutunog pa ngayon. Kailangan talaga mga Pards, wag mo na kayo lalayo. Gaya ng mga probinsya kasi pagka pumunta kayo sa lugar na alam nyong walang ganong nagpapabook, katulad ng mga probinsya, mga ganyan. Mahirapan talaga kayo kumuha ng booking. Kaya kami ni tatay, dito lang, around Metro Manila lang. Gaya na to, Quezon City pa rin to. Etong Doña Imelda, G. Araneta. Siguro yung mga iba, mga newbie, napapadpad sila sa lugar na gaya ng mga Cavite, mga ganyan, Laguna. Mahirap na talaga yung booking dyan. Gaya na lang ng mga Pampanga, mga ganyan.
ganyan, mga pulilan. Matumal talaga ngayon dyan mga parts. Abutin ka ng 2 oras ka abang dyan. Hindi ka makakuha ng booking. Kaya kailangan pag ganito matumal, diskarte lang din. Huwag ka basta-basta kung saan-saan pupunta. Isipin mo rin yung pagdideliveran mo. Kunwari kukuha kayo, ay papuntang ganito, Doña Imelda. Maraming pang booking dyan, kaya kinuha na rin namin kaagad. Ganun ang pag-discarte ngayon kasi matumal talaga yung booking nila na move ngayon. Kaya tatandaan mo kung saan yung mga lugar na matutumal. Yun, huwag ka muna pupunta ngayon dun kasi mahirap nga kumuha ng booking kay Lalamove ngayon. Time check, 10:53 AM. May second booking na kami. From Doña Imelda going to San Roque sa halagang 405. Ang layo ng pickup location ay 1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pa-cancel ko mga parts, second booking, construction ano. Ang dami nakapila. Tapos mahaba proseso. Pupunta ka pa sa taas, sa second floor para magkuha na resibo. Papagawa pa resibo. Tapos sa baba, ang dami nakapila. Mga truck, ang lalaki. Kinakargahan nila maubos oras natin dyan. Hindi ka na pwede mauna dyan eh. Time check tayo, 11:15 AM. Nakakuha na kami ng pampalit mga parts. From Mariana going to Baysa sa halagang 458. Ang layo ng pickup location ay 1.1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Yung second booking mga parts, pinakancel ko kasi gawa ng ang haba ng pila. Tapos aakyat ka sa may second floor para magparesibo muna bago maipila yung natin, yung kargamento. Ang daming doon, mga nagpi-pick up, pila-pila, tapos may mga malalaking truck pa na may nauna nga doon malaking truck pinapa-atras na doon Sabi ko matagal, baka abutin ng 2 oras yan sa pag-pick up. Okay naman si sir, sabi niya magbibigay daw siya ng waiting hour. Kasi pagka ganun, naubos lagi yung oras mga parts tapos 150 ang bibigay sa'yo. Parang lugi pa din. Kung yung oras na nasayang natin, nakakuha tayo ng booking, gaya nito, 500, magpa-500, di ba? Mas okay. Kaya sa 150 na i-waiting natin na maubos yung oras mo. Kaya pinakancel ko na lang. Sabi niya sir, balikan ko daw kasi sabi ko, malayo na kami, nakalis na kami sa may pick-up location Talagang hindi kaya Sobrang tagal lang kakainin na oras doon. Okay, lalay dyan tayo. Kaya mo? Okay. Yeah, patong muna. Kaya lang. Sige, angat. Sige, kasya lang. Saktong-sakto lang Huwag niya itataas. Ano lang, pa-slide. Sige, okay lang siya. Yung karton mo kasi tayo Kaya mo siya, tumama dito. Yan. Ilan ba yun, sir? Isa lang? Gitna? Okay. Gitna natin, tay. May host naman siya ikakabit dito, sir. Para makargahan. Saan ba ka? Sa ibabaw. Hanggang dito lang naman to. 1,000. 1,000. Sakto yun, sir. 1,000 kg to. Pag 1,000 liters. 1,000 liter. Ilang kilo kaya yun? Ano lang, Huwag wala. 80 kilo lang? 680 lang. 680. Sige. Abanti pa tayo para sa bandang gitna. Hindi ka mahirapan. Para Hindi, okay na. Yan, okay na yan, sir. Pwede na yan. boss, yatras mo dito. Don? I-post ko muna yung video mga pards. I-ginugil ko para may idea din kayo. Ang 1 liter ng tubig ay katumbas ng 1 kilo mga pards. Bale, 1,000 liter yung pipikapin namin. Kaya katumbas din siya ng 1,000 kilo mga pards. Hindi ako eksperto pagdating dito. Kaya i-ginugil ko lang mga pards para malaman natin ang basihan ng tubig sa kilo mga pards. Okay, tuloy na natin yung video. Bale, kakargaan pa siya mga parts ng alcohol daw. To, pupunuin kasi to. Ang puno daw niyan ay 680 kilo. Tali. Natali ka ba tayo? Puno ng tali? Okay mga parts, puno na. Yung resibo, kaya lang. Pipicture ko lang tayo, waka mo yan. Picture lang natin. Kaya na mga parts, napuno na yung galon. Kinargahan ng alcohol. Sumama pa sa picture tayo. Okay, na-pick up na namin yung second booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.7 kilometer. Alright, let's go! Yung nakuha natin second booking, matagal din mga parts. Iniwasan nga namin yung isang matagal. Napunta rin kami sa matagal. Kasi hindi raw kaya ikarga ng may laman yan Napakabigat Sabi 680 kilo lang. Pero hindi ako naniniwalang 680 kilo lang yan. Nasa 1,000 na yan Kasi ang bigat Ramdam ko sa sasakyan natin Yun lang na kaya niya Mabigat siya. Kaya imposibleng nasa lang siya. 680 kilo. Hindi ka makautan Nahirapan nga pagpahon. Nahirapan siya humatak. Sabi ko kay sir, dagdagan na lang. Kasi yung nag-book nito, siya yung magbabayad Wala yata siya sa pick-up, wala rin siya sa drop-off. Yung nag-book. Siguro, reseller to Binenta niya dun sa may pagdideliveran namin. Sabi ko, dagdagan niya na lang. Kasi naghintay kami dahil kinargaan pa.
Break time muna mga pards. Dahil alas 12, kakain muna kami ni tatay. Para hindi kami malipasan ng gutom. Ito yung ulam namin mga pards, oh. Dinakdakan na may sabaw, tsaka mechado. Magkano bili mo dyan, tay? Antin. 110. Tapos itong, 30. Yung merienda naman yun eh. Turon. 110 tong ulam mga pards. Okay mga pards, tapos na kami mananghalian ni tatay. Papunta na kami ng drop-off location. Yung drop-off location namin, mag-i-EDSA kami. Pagkatapos, bago dumating sa may Balintawak, kakaanang kami doon sa may Howmart Road. Yung papalabas ng Quirino Highway by sa. Pero hindi na kami nalabas ng Quirino Highway. Doon lang sa may bandang looban doon ang deliver namin. Kaya papunta na kami. Ang ETA namin ay 18 minutes ayon kay Google Map. Ito tayo mga pards sa may drop-off location. Second buwan. Ano na, forklift. Bigat to. Lumundo yung sakyan natin nung nilagay sa dulo. Kaya. Overweight pala mga pards pagka dinulo. Yan, 1,000 plus. Ano mo, na-flat yung gulong namin, no? Tapos bumaba. Flat na yung gulong. Mga client talaga, no? Hindi aamin ng tamang timbang. Para kasi pagka sinabi nila yung totoo, papadagdagan natin. Yan na kanina, nilagyan ng sapatos yung forklift para mahatak din sa loob. Nasa bandang gitna kasi. Pakong inangat. Okay, sakto lang sir. Diretso lang. Sa baba. Hindi nagbayad mga parts ang dagdag na waiting hour natin. Sabi ko kasi 458 yung delivery fee. Gawin nyo ng 500. Bakit daw magdadagdag? Eh, hindi naman daw umabot ng isang oras. Di ba parang niya na lang yun? Kumbaga, ang tagal 40 minutes sinabot, mag-isang oras na. Consider nyo na lang dapat na kahit magkano lang, di ba? 458, sabi ko 500. Bali, 48 pesos lang idadagdag. Hindi pa nagdagdag. Talaga ngayon lang ang binigay niya. Kino-question pa ako kung bakit daw kailangan pa ng ganun. Overweight pa pala. Nung iginilid, flat yung gulong namin, bagsak na bagsak. Kaya pala pinapagitna niya para hindi namin mahalata na overweight. Ganun ka grabing client na to. Ang tagal pagbigay. May naghintay pa kami. Sabi ko, ma'am, naisend nyo na ba yung GCash? Sandali lang, may ginagawa pa ako eh. Diba? Dapat bago matapos, sinisend na nila. O kaya pagkatapos paghihintayin pa tayo matagal dito sa may looban ng company dito. Eh, minsan nakakaasar yung mga client no? Mga abusado. Kung di ka mapagpasyensya talaga dito, pinaghintay pa tayo sa GCash payment. Kadali-daling isend eh. Ngayon, ang bawi natin dito, yung rating, 1 star natin. Sasabihin natin kung anong ginawa sa atin nung client. Overweight na, pinaghintay pa ng payment. Yun lang ang pwedeng gawin natin eh. Kasi bumabagal din yung account nila pagka maraming reklamo mga parts. Kaya i-ratings natin ng 1 star. Yung mga abusadong client lang pagka inaabusado kayo. Kasi hindi tayo pwedeng magreklamo eh. O makipagtalo sa client eh. Pagpasyensyahan nyo na, i-ratings nyo na lang ng 1 star. Tapos itatanong dito kung anong ginawa. Gawin na lang yan para bumagal din yung account nila mga parts. Nung papadeliver sila, mapipending. Tabang tayo ng pang-third booking natin mga pards. Sir, thank you. Kalimutan na natin yung nangyari. Ganun talaga, wala tayong magagawa eh. Pag yung mga kumpanya eh. Feeling kasi nila, nalalamangan sila. Pagkatapos, baka ma-bankrupt yung nila. Company nila. Kaya, hayaan na natin. Time check tayo. 1:40 PM. Meron na kaming pang third booking. From Caloocan South, going to West Triangle. Sa halagang 398. Ang layo ng pickup location ay 750 meters lang. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Asan yung bayad, ma'am? 398. 400, sir. Tapos, meron pong dyan, ipapasa lang. Doon sa, sa client? Ito po, at saka yan. Meron pong pipilapan lang doon. Pipilapan lang po? Tapos, iilan mo na po. Tapos, pakipicture na lang po doon sa yan na lang yung... Dito ko ma'am i-send? Opo, dyan na lang. Sa chat? Okay. Opo, sa chat. Sige po ma'am. Ayan yung pick up natin mga parts. Sige ma'am, salamat po. 2:04 na ng hapon mga parts. Naghahanap kami ng pansabay namin dahil 300 kg lang dala namin. Kaso bawat nag-join ako, may lumalabas na mag-top up. Kulang na yung load natin. Nakakaano na ako eh. 267 na pa-top up. 200 na yung tinap up ko eh. Kanina 67 na yung laman eh. Ayaw pa rin makakuha. Siguro 500 siguro gustong load nila alam mo para makapagsabay tayo. Dami sanang booking pansabay eh. Dahil yung deliver namin sa may West Triangle lang. Paglagpas lang ng ng SM North. Okay mga parts, yung layo ng drop-off location namin ay 7.2 kilometer. Alright,
let's go! Diretso na muna namin itong booking na to mga pards, yung third booking namin. Nakakalahating oras na kami nag-aabang. Yung mga sinasalihan ko, laging lumalabas, top up. Mag-top up daw ako, kulang pa yung top up. So yata nila alam mo, 1,000 yung top up ko eh. Eh wala nga tayong Gcash na ano eh, available na 1,000 eh. 500 lang yung Gcash ko dyan. Gusto nila alam mo, iubos natin yon sa top up bago tayo makakuha ng pangsabay. Sayang yung sinalihan ko eh. Naka-4 na booking na ako eh. Puro patap up ng patap up eh. Gusto maubos yung Gcash ko. Diretso ko na to, bibilisan na lang namin, malapit lang naman na. West Triangle lang to, dyan sa may SM North. Hindi ko sigurado mga parts kung update nila alam mo yung ganito o bug lang eh. Kasi minsan, kahit na mababa yung top up ko, nakapag-double booking naman ako. Pero ngayon, nasa ano na 267 na. Kinukuha ko mga mabababa lang, mga tagi 300 pesos na ano lang pang sasabay natin. Nire-reject niya, nagka-top up pa tayo. Nakadalawang top up nga ako, naka 200 na nga. Kasi 67 lang yung laman kanina. Unang kuha ko, lumabas mag-top up daw ako. Nung nag-join ako ng booking, nag-top up ako. Sumunod, nag-join na naman ako, ganun na naman, top up na naman daw 100. Tinapapang ko na. Pangatlong kuha ko, ganun na naman, top up na naman daw. Sabi ko, baka malaki lang yung booking na kinuha ko, kaya ganun. Sinasa 700 plus yun eh. Hindi ko nakuha dahil nga pinapatapap ako. Sabi ko mag-abang ako ng mababa lang, mga 300 or 400 lang. May lumabas, 300 plus, magpo-400 na. Kinuha ko ganun pa rin. Eh, nauubos na yung oras natin kakaabang na abang, panay ganun. Kalating oras no, nasayang yung kalating oras natin. Sabi ko, deliver ko na lang to. Kasi baka gusto nila alam mo, malaki talaga yung i-top up natin. Pero nakaraang araw naman, nasa 100 plus lang yung top up ko. Nakapagsabay naman ako. Mas malaki pa yung booking na nakuha ko. Kaya nagtataka nga ako, baka kaya, nasa isip ko, baka bag lang nilalamove to kasi bagong update yung nilalamove apps, yung apps natin, bagong update lang kaya ganun. Baka nasa isip ko, bug lang. Pero tayo kawawa eh. Bag lang nangyayari sa atin eh. Maganda sana sa Caloocan South, maraming booking eh. Problema, ayun nga, hindi tayo makapagsabay. Kawawa, bis na makapagsabay tayo. Malapitan sana. Nakatagalan tayo. Sabihin, isipin ng client natin, lapit-lapit lang. Inabot tayo ng 4 na oras sa deliver. Nakakahiya naman. Marami kita winawan doon, Pards eh. Meron si Pards, natatayo rin sa Shoutout yan sa Tagbaseco. Baseco? Tignan mo Baseco. Lagi kita winawan doon, Pards eh. Kaya ako yung mga vlog niya natin sa tatay eh. Nakita natin tatay eh. Wala Sakto. na ako eh. Deliver ka? Oo. Asan? Happy ka? Ako lang lang ako. Ingat. Ano ka? Lalamove? Lalamove din. Si Pops, lalamove. Pick up siya. Ayan o. Souvenir. Souvenir. Kaya pala may kasamang 80 pesos driver carry tsaka document processing. Kasi cargo pala yung pagdadala natin mga parts. Mabigat din? Oo. Mabigat din pala. Okay. Bitawan mo yan. Bitawan ko yung camera. Sait pa naman yung mga daliri ko. May may arayuma. Time check tayo, 3:07 PM. May nakuha na kaming pang-4 na booking from Masambong going to Makati sa halagang 633. Ang layo ng pick-up location ay 3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ito lang sir, wala na? Picture ko. Pick up tayo mga parts. Pang-ilan nito? Pang-4 na booking. Yan yung pick up natin. Picture. Okay, na-pick up na namin yung pang-4 na booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Yung drop-off namin, Amerikano pa yata. Mga parts, English. Maubusan tayo ng English nito. It's the basement of One Rockwell. Papracticein ko na yung English ko. Sa basement daw ng One Rockwell. Ayun mo ng guard. Baka dito, alam ko eh. Tawagin mo ngayon. Ako na. Sir, pwede magtanong? Basement ng One Rockwell, sir. Basement daw basement 1. Basement 1. One Rockwell? Sige. Hello, sir. I'm already here at the West Tower, One Rockwell. Ay, sorry, sir. What, sir? Wait, sir. Wait. Umasabay yung lalamove. Pumuputput sa tenga. Okay, sir. What unit, sir? The guard asking 1801. Sir, 1801. West Tower. Okay daw, sir. You going down, sir? What about the payment, sir? You send Gcash to me? Okay, sir. I send the Gcash number to you.
Then, wait sir. 633 sir. 633. What the unit sir? Again the unit? 1801. Okay sir. Copy sir. Yan yung item natin mga parts. Picturean natin. Yan sir Picturean ko lang. Sir, unit, pangalan niya, saan galing? Tapos na namin i-deliver yung pang-apat na booking mga parts. Hindi pala Amerikano yun. Koreano. Wala ron sa drop-off location. Umalis daw siya. Bali, iniwan lang namin dun sa may basement guard. Apelyido niya Park eh. Tinanong ko sa guardia, ano ba yun sir? Sabi ko, Amerikano ba yun? Sabi niya, hindi, ano yun? Koreano. Kaya pala hindi rin magaling mag-English, parehas kami. Di kami magkaintindihan. Koreano pala. Medyo tumumal na mga parts. Ngayong 5:19 PM no. 4 na booking lang yung nakapending dito. Malalayo pa yung mga pick-up. Dito kami ngayon sa may sa may JP Rizal. Nasa harapan ko, JP Rizal. Corner, di ko alam kung anong corner to Anong street to Basta malapit sa Rockwell mga parts. Wala pa kami nakukuhang booking pabalik, papuntang Quezon City. Time check tayo mga parts. 5:34 PM. May nakuha kaming pang-5 booking. From Pasig going to Fairview sa halagang 1,131. Ang layo ng pick-up location ay 2.5 kilometer. 1,000 kg to. Priority booking. May may helper 200 pesos. Papunta na kami sa may pick-up location. Sinuwerte pa tayo mga parts. Nakakuha pa tayo ng priority booking. Papauwi. Malapit na rin sa amin yun. Yung Fairview. Pick up tayo mga parts. Pang-5 booking natin to. Yung pick up natin mga parts. Mga box. Beauty product. Yan ang mga parts. Pick up natin. Assorted beauty product. Tsuran natin. Okay, na-pick up na namin yung pang-5 booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 20 km. Alright, let's go! Drop-off na tayo mga parts ng pang-5 booking. Time check tayo. 8:18 ng gabi. Okay mga pards, income reveal tayo. Bali naka-5 booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,585. Pagkatapos yung tip na nakuha namin wala pang 100 Kaya sabihin na lang natin naka 2,600 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bali 1,2 yun. 2,600 minus 1,2 equals 1,400. Ayun mga pards, naka 1,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission ni Lala Move.